Sinusitis. Yes. Narinig ko na naman yung itis. Ang Tama. sabi mo pagka may itis, ibig sabihin may namamaga. Namamaga ang mga sinus. Para saan ba yung sinus? Ay, Saan ba yun dito ba? Ang sinus ay nandito sa ating bungo. Okay. Ito yung mga espasyo na hangin sa loob ng ating bungo. Parang mga bintana sila, maliliit na bintana. Ay, Okay. kasi yan, sabi mo, last week ba yun o nung Monday, exhaust. Yun, exhaust. So, nakikipag-usap siya. Meron yan epekto sa ilong, minsan sa tenga rin. Kaya hindi ba, pag yung tenga, minsan umaakyat ka ng bundok or nagsumakay sa eroplano, pag may altitude, na medyo nawawala ang iyong pandinig, hindi ba? Nagka-clog yung Nagka-clog ears. dahil may change of pressure. Yes. Dito naman sa sinusitis, yung espasyo na dapat puno ng hangin ay pinapagaan niya ang ating bungo. Dahil ang ating bungo ay isang closed structure. Wala siyang komunikasyon sa labas kung hindi ang tanging paraan para maging magaan siya ay meron mga sinuses para i-lighten ang load ng ating skull or bungo. Ang dami natin sinusitis dito, sinuses. Okay. Sinuses, no? Dito sa harap ng mata natin, yung frontal sinus. Saan, Dok? Dito, sa dita, sa ibabaw ito. sa may ating kilay. Sa may gitnang noo. Yes, Okay. meron din tayo dito sa tabi ng ilong natin, yung maxillary sinuses. Ito. Yes. Parang wala naman ako nakikitang butas. Dahil ito po ay nakatakip ng ating tinatawag na skin. Pero sila sa loob may mga internal communication. So kahit pindot-pindutin ko, Wala. hindi ko mararamdaman. Hindi mo mararamdaman, hindi mo rin makakapa. Okay, so sa may gitnang noo, Tanungin kita muna, Tita Winnie. Oh. Kung ikaw ay may sipon, inuubo ka, oh, hindi ba minsan ang mata mo parang ang bigat-bigat? mahapdi, Oh. tapos masakit, nagluluha. Kasi itong frontal sinus mo ay puno ng plema dito sa harap. Ay, umaabot dito yung Iyon, plema, Dok. kasi nababara siya. Ang nakikita natin sipon, ang nakikita natin yung paglabas ng tubig ay sa ilong. Oo nga. Pero, saan nanggagaling? Galing pala yun sa sinus? Iba't ibang sinuses. Ang lining kasi niya, mucous membrane, na Okay. pwedeng maglabas ng mucus or plema. Okay. So, kapag namamaga ang sinusitis, pag namamaga ang sinus ko, or meron akong sinusitis, Oo, meron ako sipon. meron kang sipon or sabihin natin pagbabara ng sinuses. Ano pa bang pwedeng magbara? Sipon lang naman. Pwedeng sabihin natin may bukol na nangyayari. may ganun. Pwede rin yan. Or sabihin na iipon ang tubig or sipon na nagiging mas makapal. Minsan, itong Bakit? sipon na ito ay allergy from nature. Allergy siya, no? So, pwedeng mas maglabas ng mga mucus or plema. Pero minsan naman, dinadapuan tayo ng tinatawag na infeksyon. Okay. Ang infeksyon naman, iba't ibang uri. Ano? Pwedeng viral, viruses, yung trangkaso, Bacteria. influenza, Yun, oo. virus kasi. Oo. So, dapat relax lang. Kumbaga, i-protect mo lang ang katawan mo para hindi pasukan ng tinatawag na bacterial infection. Pwede rin bacterial kasi, Tita Winnie. Wait lang. Yung sistema lang, Doc, na napansin ko sa statement mo. So, dahil meron akong viral infection, Yes. ang goal ko, palakasin ang resistensya ko dahil para malabanan ko yung virus. Yun, kasi ang Right? immune system ang binibuild up mo dito. Right. Ngunit, kung habang ginagawa ko yun and my body fails, Yes. pwede akong pasukan ng bakterya. Yes, abusuhin ka ng bakterya. Pag dinapuan ka, siya naman ang mamumuno. Paano ko malalaman kung may bakterya na? Dahil makikiiba na ang presenting manifestation mo. Mas may lagnat na, magbabago ng kulay ng plema mo, magtatagal na. Ay, kaya pala tinatanong ko anong kulay ng sipon, anong kulay ng plema. Yes, nakakunin mo ang temperatura ng katawan. Spiking fever, mas iba na. Okay? may So, ganun. mas apektado na ang quality of life mo.
Eh di antibiotic na yun. Yes, pag bacterial. Oo. Pag bacterial. Pag bacterial, oo, Yes. tama Dok, pag bacterial. Tapos pagka daw ang plema kulay green na yellow. Sorry po sa mga nagme-merienda. Green na Yes. yellow, ibig sabihin may bacterial infection Hindi. ka na. Maaaring tuyo ka lang. Okay. Dahil sa sobrang dehydrated ka, dahil marami kang kaagaw sa tubig kapag may infeksyon ka, maski na viral. So, nagiging mas concentrated ang mucus mo. Nag-iiba ang kulay. So, pag nilagyan mo ng tubig, madadilute siya, magiging lighter ang kulay niya. So, hindi natin ginagamit yung kulay ng plema bilang basihan, o basihan natin, binabase doon sa kulay kung meron kang bacteria o hindi. Meron akong pinaano nung araw, yung ini-spray yung ilong. Yes. Yung ilong, yung ini-spray mong yan ay saline solution. Okay. Bakit? Bakit saline solution? Yung ibang tao naman na sa probinsya, mga swerte, nakatira sa baybayin, ay pinapapunta sa pantalan. Okay. Bakit? May saline, may salinity, may alat yung hangin. Dahil ito po ay magpapaluwag, nagpapalambot sa plema. So pag nagpuntang dagat, maigi na mag-inhale, exhale. Yes, dahil yung air natin ay may salt, may salinity, may saline. Yun in-spray mo, Tita Winnie, yun ang saline solution. Eh, di maglalagay na lang ako ng asin sa tubig. Pero hindi po siya medical. Hindi, wag naman po. Dahil ito po ay pinapasok mo sa ilong. At syempre, alam natin, dangerous triangle. Ano nga ba yan? Saan ba yung dangerous Eh triangle? mula yun sa base ng ilong mo, yan, no, sa lugar ng kilay mo hanggang sa ibabaw ng labi mo. Bakit tinawag tong dangerous Dahil triangle? meron kang mga sinuses na pwedeng pasukan ng bacterial infection or viral infection na pwedeng makiusap sa utak mo. Is it because may holes Yes, opening? meron direct communication ka. Meron tayong bone dito sa base ng ilong natin, ang tinatawag na ethmoid bone, ay parang bintana papuntang loob ng utak natin. Kaya ayaw natin yung parang sabihin natin ay pinapasok nating instrumento sa loob ng ilong para kalikutin o sabihin namin may pimples dito sa may labi, sa may ilong at gusto mong tirisin. Ay, baka mamaya imbis na lumabas yung nana, apektado sa loob. Pasok sa brain. Eh, yung asawa ko mahilig mag-clip ng hair. Oo, okay lang mag-clip ng hair. Yung nose hair trimming, okay lang yan. Huwag natin yung tinatawag na binubunot ng biglaan. Meron siya nabiling May Tinapon ko clipper nga yun. agad eh. May clipper na bilog yun eh. Oo. Parang panggupit ng damo. No, it's parang siyang Para siyang... tas pinapasok niya dito. Tapos iikot lang siya, yung blade niya iikot ng ganon. Masakit yun. Hindi naman. Dapat Pero lang. hindi, dapat, di ba, hindi naman tinitrim ang buhok sa ilong. Well, kasi yung iba naman... panala daw yun. Yes, panala siya, parang sangga, parang filter, Oo. no? Pero syempre, pag medyo lumalabas na iso nostrils mo, Oo. pwede natin i-trim ng kaunti. Kasi it's anesthetical. Yes, sa appearance lang Sa yan. appearance Oo. lang. Pero okay. danger triangle, ingat lang ha. Talagang Pero ingat lang. merong mga tao, Dok, na sadyang hindi nawawala ng sinusitis. Dahil pwedeng meron silang allergy. Yun, No? yung allergy. Pwedeng may allergy talaga. Talagang, yung sabihin natin, very atopic sila. Kaunting ewan lang, hatching na, Okay. sisinga na sila, magkakaroon ng pagluluha, pagbabara ng ilong. Yung iba naman, Tita Winnie, may structural problem. Anong structure? Sabihin natin may polyp, Ay, tabingi, nasal septum deviation, tabingi yung ilong sa loob. okay. Di ba? Yun. Pwede yan nagiging sagabal sa pagdaan ng hangin sa loob ng sinuses. Okay. Kumbaga sa bintana may kurtinang makapal. Anong gagawin? Tatanggalin? Titingnan mo. Kasi kung ito ay structural, meron humahadlang, ay baka pwedeng ayusin. Kung nasal septum deviation, pwedeng pagalawin. No? Pag meron nasal polyp, talagang dapat naman tanggalin. Bukod sa dangerous triangle, Dok, saan pa ba merong sinus? Ay dito, sa iba't ibang lugar ng ating mukha, meron din yan sa maliliit. No? So, ito yung mga binanggit ko, frontal sinus, maxillary sinus, major yan.
major areas of ventilation. Ito ay pampagaan. Kaya nga kung meron kang sinusitis na less than 4 weeks o isang buwan at mas paba pa, no? Acute ang tawag doon. Okay. May binanggit ka na paulit-ulit, nagaganon. Lagi-lagi. Oo, chronic na siguro, higit sa 12 linggo or 3 weeks. Paano, may gamot ba doon? Aalamin na natin kung paulit-ulit ito ba ay allergy, ito ba ay anatomical, structural, o baka mamaya may bisyo. Sabihin natin, naninigarilyo siya, or ang trabaho niya ay nasa isang lugar na medyo merong prone to develop this kind of reaction. Yun tinatawag natin occupational hazard. Ay, Doc, sandali. Meron Oo. tayong question pero may itatanong ako Yes. sa'yo. Talking about yung pag-manipulate ng nasal cavity. Yes. No? Meron kasi akong nakita na sa internet para tumangos ang ilong. Meron pinapasok na ganon para matatanggal yung dito. Ano yun? Parang tense Safe lang yan. ba yun? Oo, nakita ko yun. Parang naglalagay ka ng tukod na ganyan para maging tapa. Correct. Oo. Oo. Pero kita mo ha, ang ginagawa ng strukturang yun or sabihin natin application na yun ay para narrowing lang of the nostril. Pero hindi yan pagdagdag ng nasal bridge. Okay. Ibang So usapan it's yan. safe. Well, it's not. Kung nag-displace yan. Di ba, no? Oh, kung Mas pumasok yan. matuso ka, Oo. no? Di ba? Hindi naman natural yan eh. Ang sa akin, okay lang sa akin. If you have a nose that a bit wide, a bit chunky, tanggapin mo. Oo naman. Wala It's sa God's akin. Yeah. blessing. You are beautiful whatever you look. Si Mayel, tama ba ito? Mayael. Bakit po napagkakamalang Trigeminal neuralgia. ano yun? Trigeminal neuralgia, trigeminal nerve is the fifth cranial nerve yan. Pag sinabi ng trigeminal neuralgia, usually, nadapuan ka lang ng hangin, ang sakit-sakit na. Ha? Oo, ganun sila. Tapos, Yun. Kaya hindi ko pwedeng sabihin na compared sa sinusitis. Hindi naman Kasi ganun ang ang sinus. sinusitis, sabihin natin, meron lang heaviness, meron dizziness, but hindi siya ganun kasing intense ng trigeminal neuralgia. although I can, meron akong experience, Doc, Yes. na nagka-flu ako one time, parang ang hapdi ng skin. Yes, nagiging more sensitive ka kasi. Oo. Sabihin natin pag meron kang sinasabing inflammation. Kasi kung may inflammation ka of any part of the body, Of course. namumula, namamaga, umiinit, these are signs of inflammation. Okay, si Marilu, may sinus po ako at lahat tayo meron. Oo. May kapag nakaamoy po ng sobrang bango or matapang na amoy, barado na ilong ko po, anong pwedeng gawin? So, ang ginagamit ng termino ng mga tao, may sinus ako. Yes, tama, lahat ng tao ay may sinuses. So, ang nangyayari po ay nagre-react lang po kayo sa amoy. So, ito po ay isang uring allergy. Anong pwede niyong gawin? Umiwas na lang kayo sa mga taong naglalagay ng pabango na medyo matapang. Okay, Yun. So, ang huling paalala ni Doc para Ang sa sinuses natin ay kailangan natin ng katawan natin ng sinuses, no, na nagfa-function. So dapat alalahanin natin lang na okay ang ating immune system, tama lang ang ating hydration, dahil tama ang tubig sa katawan natin, hindi kakapal, hindi babara ang ating mga sinuses. Ay, Doc, sandali, Yes. bago tayo mag-Facebook at TikTok, meron ako na-encounter sa Instagram yung mga concoction na hinihigop yung vapor. Tapos meron pa akong isa, yung Chinese practice daw ito eh. Yung kettle na maliit, tapos ipapasok na ganun yung tsaa, tapos lalabas Wag dun naman. Baka mag-aspirate. Wag nyo gawin yan. Mag-aspirate. Papasok sa baga. Pag mali ang hinga mo, papasok sa baga. Ang baga dapat walang tubig. Aspiration yan, Tita Winnie. Okay. Aspiration. Okay. So, ang ginagawa niya, pinapasok dito is to drain. Okay? Ang concept niya is drainage, no? Para lumuwag ang sinuses. Please, wag nyo gawin kasi dapat On your own. On your own, no.
no? At yung mga usok and everything, it's like doing yung nebulization. Yung sinabi mo kanina na nag-spray ng saline solution, Yes. same concept Same yan. concept. Bottom line, bakit ka dapat gumawa nun? Uminom ka na lang ng sapat na tubig. Tubig. Yeah, oral. And the buong katawan will benefit from it. Very good. Di ba? Nasa Facebook at TikTok si Doc. Gamitin lang ang ating official username at Doc Dennis Official. Mga kapamilya, mag-follow, mag-like, mag-share. Para sa ibang mga huntahan natin, mag-message lang po kayo. Ayan.